meron pong nagtanong sa kanya kung ano ang mabuting gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Laking pakinabang po yun, di ba? Napakalaking pakinabang yun. Higit pa sa material na bagay ang buhay na walang hanggan. Kumayan po natin, no? Madalas po nating banggitin itong talatang ito, kaya lang, hindi po natin nakukuha yung tunay na diwa. Yung tunay na diwa na ibinibigay ng salitang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Napupunta po kasi ang diwa natin doon sa pakinabang natin sa ating sarili. Ano yun? Ano yan, Sister Linlin? Kasi ibang lista, may sinabi kanina, may sinabi ibang lista? Ang tumutos. Bakit pakinabang isang umutos? Unay kung umatos sa buhay. Yung bindo o mga utos. Ayun. So dito po makikita natin, no? Pakinabang kagad ang iniisip ng isang tao. Maging sa labanan ng pananampalataya, pakinabang pa rin ang iniisip ng tao. Kaya, nung naglalakad nga si Jesucristo, no? Meron pong lumapit sa kanya. Ang sabi, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Yung mamunahin kagad, yung pakinabang kagad ang tinanong, ano? Ano sinagot ni Kristo? Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Sa makatwid, pag sinabing iisa lamang ang mabuti ang Diyos, ano ibig sabihin ni Kristo ron? Pati siya hindi mabuti? Kailangan mahimay po natin yan, ha? Kasi meron pong mga pilosopong sampay bako, no? Pagka nabasa to, isa lang ang mabuti kundi ang Diyos, di pati siya pala, hindi mabuti. Yan kagad ang pumapasok sa mga isipan ng tao, yung tinatawag na instinct, no? Yung tagliang pagkaunawa sa kanyang sarili.